This is my Bible. It is God's Word. God will use this book and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed, and be a blessing, and my God will be glorified. Genesis chapter 49. Second to the last chapter sa book of Genesis. Genesis chapter 49. Ato ning basahon o tubag-tubag. Genesis chapter 49. Gikan sa verse 1, actually, taman man gyud ni siya sa verse 33. So, ato lang ni humanon kay kinatibuk-an man nga chapter ato ang paningkamutan nga makuhaan o prinsipyo itong masabtan. So, tubag-tubag na pagbasa ng atong himuon. Genesis chapter 49 verses 1 to 33. Ako man magbasa sa verse 1, kamo sa verse 2, taman ka sa verse 33. So, mga tag 17 rata, 16 rata ka verses. So, kamay ka, amen? May na lang ba? Makabasa kang Biblia, karong si manahon na. Amen? Sige, ako sa verse 1, kamo sa verse 2, taman ka sa verse 33. The Bible says, "And Jacob called unto his sons and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days." Gather yourselves together, and hear the sons of Jacob, and hearken to Israel your father. Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity and the excellency of power. Simon and Levi are brethren, instruments of cruelty are in their habitations. O my soul, come not thou into their secret, unto their assembly, my honor, be not thou united, for hither yonder is to a man, and hither self-will decree not upon. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Judah, thou art he whom thy brethren shall praise. Thy hand shall be in the neck of thine enemies. Thy father's children shall bow down before thee. Judah is a lion's whelp. From the prey, my son, thou art gone up. He stooped down, he couched as a lion, and as an old lion who shall rouse him up. Binding his fowl unto the vine, and his ass colt unto the choicest vine, he washed his garment in wine, and his clothes in the blood of grapes. His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. Zebulun shall dwell at the haven of the sea, and he shall be for a haven of ships, and his borders shall be unto Sidon. And he saw that the rest was good, in the land that it was pleasant, and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute. Dan shall be a serpent by the way, and other in the path, that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward. God, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Naphtali is a hind let loose, he giveth goodly words. The archers have sorely grieved him and shot at him and hated him.
even by the God of thy father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, and blessings of the breast and of the womb. And Benjamin shall raven as a wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil. And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron, the Hittite. There they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rebekah his wife. And there I buried Leah. And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost, and was gathered unto his people. Ang Diyos magpanalangin sa iyong pulong sa mga kapatid-ko, nagkamputa. Mong may gugmahon nga man, salamat sa imong gihatag ng mga higayon, namin karon sa mong balay tigamanan, kang padayon ni Ginoo sa pagsiba. Salamat sa presensya sa imong mga katawan. Salamat na karong orasa, mahimo na mo mablihan ng mga kagalingon alam sa imong pagpanalangin din. Namong gideklarar, ready me sa imong padayon o pagpalambo sa gustuhan ng tutuo. Tabunin ni Lord Jesus sa imong hamilit na dugo, pasayloan is tanan namong dili pagkamataro. Pasayloan with your Holy Spirit sa pananglihok sa mga unod na nag-grieve nimo. Wala kay kagawasan karon na makahilok sa mga mahal kasing-kasing, maghahatag na mga kasing-kasing na tender, makasabot sa yanong prinsipyo ikan simong pulong. Naghangyo ko ni mo Ginoo, salamat ko sa mga under shepherd, akong giilaan mo mga katawhan. Ikaw may nagatod nila dali sa balay titumanan, ikaw mo may magagamit na po, mag-equip sa tanan akong kinahanglan. Mag-minister ko nila, ginamitan mong pulong. Tumala sa pinakamaayong nga akong mahina. Tungod sa iyong grasya at kaluoy, ikaw may maghahatag o conviction, maghahatag o panabot, magatabang sa pagkalikot, kailangan pagtuog at saling mo. Salamat kayo nga makatugyan minimo. Salamat na naakad ang Holy Spirit ang magtatabang, kagaya kong kagawasan na magwali karon sa inyong dulo. Lord Jesus, ang mga milik na dugo, ang tinguha, ang mga magkakabar padayon dili ng sa mata ko sa namo, bisan sa mga balay tiguman, tubuti nga yung ngalan ng maisa, ang kaliwala. Ang ipangayo ng tanan sa inyong bangan ng itong namahan, pinaagilamang sa mga ngalan ng Ginoo siya. Amen. Kung makalingkod mo ako palihok, ingon ng mga Bible scholars, aning panahon na si Jacob is 147 years old. Ang iyahang kamatayon ng Bible dito ipagka-describe na sa verse 33. After niya na human ang iyahang mga propesya o benediction para sa iyahang mga anak, ito ng Bible, when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed. He validated his death. He yielded up the ghost and gathered up unto his people. Kaning tao na ay nabuhi sa pagsalig o pagkaila sa Diyos, na ay kalinaw sa iyang kamatayon. Namian niyang kamatayon dito ang tungod na siya assurance iyang kasing-kasing knowing ang kamatayon dili na maoy katapusan niya. Ang kamatayon sinugdangan lang na sa eternidad na makikuban sa Diyos.
mo ni kanindot sa taong nibutang sa iyong pagtuo pagsalig ng Ginoong Kristo. Now, Kanin chapter 49, because si Jacob knowing nga gamay na lang yun yung oras, iyang ipatawag yung mga anak o naandan yun na sa kultura sa mga Middle Eastern people na ang bendisyon sa kinikanan kailangan pangayoon before mamatay. So gusto sila bendisyon kay bisan ang mga wala ng tuong Biblia, kabalo silang naay pagpanalangin ilang mangkunan kung naa ang bendisyon sa ginikanan. So, mabitaw ng mga panginaw mo mga anak. Isang unsa pa'y gihimo sa inyong mga ginikanan ninyo, isang unsa pa'y nahitabo sa inyong pamilya, isang unsa pa'y giatubang ninyo, inumduming inyuhang yung panggaon, respetuhan, suportahan, o agakon inyong ginikanan. Ayaw o ayaw ninyo tuguti nga maabot ang panahon nga mubati mo nga inyong ginikanan inyong baliwalaon. Samot na nga ipaluyuhan mo, gisuportaan mo, nakita ninyo ang iyang pagpagkataman nga naunsa kakaroon kanang imong ginikanan, kinahanglan one way or another, di man yun na mo piling malabuan, pakitag pagkamaayo in gratitude, in gratefulness sa ilahang ihimo nimo, pero ang respeto, ayaw yung wala ang imong ginikanan. Online na itabo sa mga anak ni Joseph, o ni Jacob ay din. At ito sila silang papa, mga dagko na may edad, si Joseph aning panahon na 57. Si Benjamin ang kamanghuran 39 noon ang mga Bible scholars. So mga takas na ni mga edad, mga manghod na nila kung gamay si Benjamin ang panahon na they were gathered ito sa tabangan silang papa o ilang papa nihatag yung disyon nila. Tumala sa propesiya na nihatag silang papa nila, ang naitabo sumala sa history sa nasod sa Israel, sumala sa history ani ng mga tribo na tinuod ni tanan. Muna yung kanindot sa pulong sa Ginoo, dili nga itong katagsa-tagsa kung giunsa sila pagkaimutan sa Diyos, pero ngadto-ngadto tungod kay series niya itong pagtuon sa Biblia, we could have a glimpse of those reality sa propesiya nga ihimo ni Jacob sa iyang mga anak. Nung nila nga itong imuon, as I pray, na unsa man nga mensahe nga pwede natong makuha, unsa man prinsipyo sa Bible na gustong itudlo sa Diyos na to when it comes to iun-ani na sitwasyon na naghatag o bendisyon ang ginikanan sa iyang anak o unsa may tawag kalabutan ani, significance para nato ani. Unsa may pwede natong makuha ani, unsa man ni mapagpanalangin. Muna nga, ang atong mensahe would be determining our destiny. It's determining our destiny. Nganong di anak man gustong kuha prinsipyo sa Bible? Tanawa, in verse 1, si Jacob, iyang itawag iyang mga anak, iyang i-gather, tungod gusto niyang sultihan, I will tell you that which shall befall you in the last days. Unsay mahitabo na ninyo sa unahan, unsay mahitabo ninyo sa mga katapusang panahon, maunsa unya mo ngadto-ngadto. So it means ang inyong padulngan maabot ang panahon nga mas tablisan mo katapusang higayon ninyo sa kalibutan, katapusang panahon ninyo sa kalibutan, unsa kahit pwede ninyong madeklarar, unsa kahit kinabuhi nga pwede ninyong masulti sa inyong mga pambiyaan. Unsa ka mga klase nga mga tao na maunsa ka mo hinumdumi aning panahon na si Jacob naghatag og propesiya, wala ni sila sa Kanaan. Wala sila sa Kanaan, dira in Egypt. Sa ato pa, nagpuyo sila dili sa promised land, dili dito sa gisaad sa Diyos para nila. It means dili ni ilaha, dili ni ang lugar, dili ni ang yuta, na gusto Diyos sa Diyos para nila. Naapot lang sila dito, tungod sa gialaw sa Ginoo nga pamin o pinaagi
Ana nga pag-abot nila sa Egypt, magpreserbar ang ilang kaliwatan. Kung na ituyo, magpreserbar sila. So, kung yung tagang wala, pagkatiya sila kanang gitawag establishment aning panahon na. I-preserve pa sa Diyos ang nasod sa Israel, i-preserve pa sa Diyos niya kaliwatan. Kay gusto sa Ginoo nga mapasidunggan niya ngalan, pinaagi na aning kaliwatan, pero dili dito sa Egypt. Kundi dito sa Promised Land. Dito sa original nga gisaad sa Diyos kang Abraham nga gi-enjoy ni Isaac o katong giatuan ni Jacob o gibiyaan ni Jacob. So maoning kahit nga giingnan sila ni Jacob, inani ang mahitabo ninyo. Mauni ang inyong unahan. Mauni ang mahitabo ninyo niya sa umaabot. Mauni gitawag, mauni ang inyong destiny, mauni inyong maabtan. Mauni mahitabo na ninyo sa unahan. So kinahanglan masabtan mo mga young people nga ang concern sa Diyos nato dili lang ang present. Ang concern sa Diyos nato is our future. Gusto sa Diyos nga ato dili lang ta mindful sa ato ang present. Dili lang ta maguna-una kung unsay naa nato karon. Kinahanglan we should be preparing ourselves for our future. Mudamon sa nato ang atong kaugalingon diha sa atong umaabot. Sometimes maingon sila saan nato pagkabalo sa may tabok nato sa unahan? Saan man mo pagkabalo kung maunsa ka diya sa unahan? What? Kasagaran, daghan ko na, especially you young people, daghan kayo mamutana, kung saan na ko pagkabalo, maunsa ko sa unahan? Kung saan kayo nahitabo na ko sa unahan, no? Ay bawa na yung mga young people na mamilyo, baka ko sa unahan, no? Kaya nagwapo tagingon sa Bible, nga musulti diya kung kinsay mamilyuan mo. O wala na ba nagisulti sa Bible na kung sa ngalan di mo mamilyuan? Kaya kung makakita ka sa ngalan di mo mamilyuan, makuyawan ka. Kung di na niya ka gusto future. No? Matimingon na lang ka, may mabagwa na may future. Pero, ang reality kaning daghan tang mga pangutana, kung sa kayo may tabo sa unahan na to. Kung sa kayo nasa unahan, what lies in our future? So, atong tanaw, base sa gingon ni Jacob sa mga anak niya, makuha sa natong prinsipyo o kung saan o kung sa'y may tabo sa tao, kung sa'y dangatan niya sa tao sa unahan. O sa kailang mo ani, niingon siya, ngayon sa katao, niingon siya na ang atong pag kinabuhi karon ang tuyo na to ani is dapat everyday would be the business of our everyday would be our preparation for our last day. Huwag pasabot, dapat ang imuhang kabisihan karon mao ang imong pagprepara niya sa katapusan sa imong kinabuhi. Dapat karon you would always be mindful unsa may imong hamon ka focus, unsa may focus sa imong kinabuhi karon. Unsa may tumong nimo karon. Unsa may gusto nimo, may tabo nimo sa unahan, you should be doing business karon. Every day should be a business day for you to be settled in the future. Kinahanglan, ingon si Martin Luther, there are 2 days in my calendar. The first day is this day, and the second day, the last day. So parang niya, duharap yun ang iyang focus. Karong adlaw, sa umaabot niya. Huwag kasabot, he will be working karon para na-asay trabahoon po niya sa katapusan na yung kinabuhi. Mga ikson, iman-ani, always remember, your decisions made today determines your destiny. The decisions you make today
kanang mga desisyon nga imong gipanghimo karon mao gyud nay mosulti unsa ka sa ugma. Kanang mga gipanghimo nimo karon panahon na ang mga gihutdan sa imong kusog. Kuabot ang panahon matigulang ka maunya ng mga butanga musulti nimo unsa ka. So always remember this. Decisions made today determines your destiny. Decisions made today determines your destiny. Always remember na actions of believers determine their future blessing in God's program. But pasabot, kung tinuod ka nga magtutuo sa Diyos, tinuod ka nga nibutang sa inyong pagsalig pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon ang Bible, you are a child of God. Anak ka sa Diyos. Kaya anak ka sa Diyos, ingon ang Biblia, manunod ka sama sa panunod ni Abraham. And Abraham was promised by God of blessing. In Genesis chapter 12, ingon ang Diyos, in blessing I will bless thee. Ingon ang Ginoo, diha sa panalanginan ta ka. Manunod ka na, dili lamang tungod sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, dili lamang paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan, imong kalang kadulog sa langit, kundi aning kalibutana na ay Diyos nagsaad that He will bless thee. Panalanginan kanya, proof anak sa dihang nituo si Abraham, tanawa ang kaliwatan ni Abraham, kang Isaac, kang Jacob, ug tapan mahuman nato ning Biblia diha nato makit-an kung unsa ka faithful ang Dios nga ni promise in blessing I will bless thee. Pero nung dumini, ang imong mga gipanghimo karon maunay mo determinar unsa unya nga pagpanalangin himuon sa Dios sumala yang programa sa pagpanalangin sa kinabuhi sa Kristohanon. God has its own set of program, God has its own set of timetable. Ang Ginoo naamang sa iya, di mo siya natumabutan. Di man ta pwedeng maingon Ginoo, kasi 50 anyos na ko Ginoo, kinahanglan, milyonaryo na kuha. Di man ta pwedeng mo anak, di man ta pwedeng maingon Ginoo, ngayon ka 30 anyos na ko, naan na dyan ko'y kuhan ha, kapikas kinabuhi ha. Ginoo, makita na dyan na ko akong God's will ha, init ka, pansing ko na ko, di man na ito pwedeng anawan ng Ginoo. Isa na ito pwedeng Ginoo, kanang makatrabaho ko, kanang nindot Ginoo ha, init ka 50, init ka 40 na ko, init ka 50 na ko, hayahay na ko, manager na ko. Di man ta pwedeng mo anak sa Diyos. God has His own program, God has His own timetable. Pero kabalo ka, kanang mga panahon na if you are looking for stability in the future, karon na din mo trabaho undahan. Karon ka magtrabaho anak ng stabilidad. Dili ka pwedeng mo magic sa imuhang stabilidad. Dili ka pwedeng mingon, magic ko na ni, ka 40 anyos na ginapalit, nakuha na ko, lastig na, daghan na, kiniloy. Dili ka pwedeng mo ingon ka, basta matiguan ko lagi, panalaki na. Okay, dili anak, ang tinuod na magtutuo sa Diyos, ang imong mga gipanghimo karon, ang imong mga desisyon karon, maunay mo determinar niya kung saan ka pagpanalangin sa Diyos. Inumdumi ko na ikaduha, inumdumi nga ang imong choices na ginahimo karon. That choices you make today will affect the descendants for generation to come. Paninaw, ang imong gipanghimo karon dili lamang ikaw mooy mapiktuhan anak. Kabalo ba ka na you are laying up a foundation in the future na ang imong mga kaliwatan kung unya kung unsaon ka pagpanalangin sa Diyos mag-enjoy sa sila. Pero di ka rin ka magtinarong karon ang mga kaliwatan sa dimo, they would also be partakers of the curses sa mga tumlo niya nga moabot nimo tungod kay wa ka nipili og insakto karon. Dili lang biya kita mawala ng usa sa reason ang inaw mo mga ginikanan. Kitang mga ginikanan usa sa reason nganong naningkamot ang tinarong. Ako usa sa reason nganong maningkamot kog tinarong
dili lang para nako. Di para sa akong future. Para sa akong mga anak. Para unya sa akong mga apo. Para unya sa mga mudala sa akong apelido moingon na ako na ilhan nga lulo nga ngalan si Tito. Muapit to na sa mga nagsunod na henerasyon. Siguro nauna ni mo karon na bata ka man ko, di pa kay ka mo nauna na. Karon ka dapat magsugod o plastar o stabilisar o future ni mo. Make choices karon na kabalo ka that God will bless you in the future. Make wise decisions karon na kabalo ka it will benefit you in the future. Karon na ni mo imuon. Ayaw paghuwag nga unya na. Ayaw kanapag ayaw tugutin nga akabuto na nimo unsay mo abot sa imong kinabuhi. Ayaw. Initiate. It means make the first move. Gusto kag blessing, so make the first move na ang Diyos mo bless sa imong kinabuhi karon. Kung gusto kay kag tulo, ang imong magipaghimo karon, maunay mo imbitar niya sa tulo sa maabot. Mayroon ka, nagamaging wala tinarong ang mga batanon karon nila adik na kinuang wala ni paduol sa Diyos, na iwan ang tinarong eskwela, na plastar, lagi titaw na sila magplastar, uy. They will suffer the consequences of the decisions they're making. Pag-antos na. Usar kaya na kauwawan. Imagine nun mo, di magtinarong eskwela, di pagkataas ang edad, kabalo ka na akay mga kaparehas ng edad, plastar na, ikaw pa, wobya na. Wonoy! Kanak lang ang kauwawan, usan na sa dalo na ni mo ngadto-ngadto. Ako player ko basketball. Ganahan kong luwag basketball. Iabot sa panahon sa akong kinabuhi, mga edad na ko, ikan 20, tama ng 30, 35, ako ngalan na ilhan sa mga fans of basketball dito sa Tubod, sa Lanao. Iabot sa ng panahon na sa ako. Pero dili din mahimok nga basketball rin yung saligan. Na ako'y mga kabas na mga mayong manuwag basketball, pero karon mga adik-adik, sa ilahang panahon adik-adik, magkuyog min, mingon sila, maayon ko kayo, kay may kay musuyok. Kusog kay muduan ko panila sa mga tinulaan. Siya suyok, ako ha. Pero ang pagstabilisar sa ugma karon na ako'y nailhan na maayo kayo pero wanted. Kabats na ko, may kay muduan, kusog kay mo ampak, may kay mudula si Kansinya pero wanted. Nga naman, they are making decisions. Samtang pili sila mulay up o foundation na maplastar sila, they are not making wise decisions. They are not making wise choices. Inumdumi, ang imong pagpili karon, maog yun ay musulti unsa ang imong ugma. Sulti ang taka unsa ka ugma sa imuhang mga pagpili karon. Now, darita. Tanaw na ito na itabo ni Jacob sa iyahang pagsulti sa unahan para sa iyang mga anak. Your destiny is determined by you. Always remember that. Ang imong ugma, imuha ng pagpili. Di nyo ka pwedeng mamasangil sa Diyos o mabot ang panahon tungod kay mong mga pagpili karon dili uyon sa iyang kabubuton o dili diha sa kaalam. Di nyo ka pwedeng mamasangil sa Ginoo. Di ka pwedeng mamasangil sa ubang tao nga nganong na inanak ka. Di ka pwedeng mingon tungod sa imong ginikanan. Di ka pwedeng mingon tungod sa mga tao nga palibot nimo. It is always because of you nganong na inanak ka. Tungod yun sa imong pagpili. Karon, nga nani. Sa dihang naghatag og benediction o propesiya si Jacob, tulo ka anak niya una yung isugdan, giigna niya
Kamo mga anak, inani ang may tabo ninyo, tanawa. Una niyang gisultian siyempre si Reuben. In verse 2, gather yourselves together and hear ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. Kabantay ka nga nung iingon si Jacob nga, ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. Nga nung di man hearken to Jacob your father. Nga nung giusab man. Kay pagprimero sa sons of Jacob, kabantay ka, ang meaning sa Jacob is suplanter, diba? Primero, fleshly. Pero when it comes to Israel, Israel is the spiritual Jacob. So, giingnan mo lang, he's saying nga, kabalo ka in my past. Inani ko sa akong past, pero God, by His grace, at bless me, mo na, He changed me into Israel. Kapamina mo, na ay mga nahitabo sa atong kinabuhi, nga di naman yun na nato piling utrohon. Naakay mga nahitabo sa imong kinabuhi nga human naman yun na. Maubitaw na they are just part of God's molding sa imong kinabuhi. Pero dili wa na nagpasabot na maunay musulti kung unsa ka. Your past is not your predictor. Your past is not your description. Ang imong past, dili na ako mag-describe nimo. What describes you is what you are choosing karon. The decisions you are making today, mauna na mo describe nimo. Mauna, iyon sa ako sa una, mga anak, Jacob ko. Pero I want you to listen to Israel. So I want you to listen when God worked in my life, when God made me what I am today. Ingon si Jacob. So, ako karon si Israel na. Una niyang gignan si Reuben. Gignan niya, Reuben, thou art my firstborn. My might. Ikaw akong kinamagulangan. Ikaw mo'y una sa akong kusog. Ikaw mo'y akong dignidad. Unta. Ikaw mo'y akong excellency sa ako ang gahom. Means, ikaw yung punta dapat ko'y mulaban para nako. Ikaw yung punta dapat ko'y mugunit nako. Ikaw yung punta dapat ko'y musuporta nako. Pero tanawa sa verse 4. It's siya, but you are unstable as water. Kanang word na unstable as water. Bot pasabot anak. Walay strong disposition o conviction si Reuben. Galing giignan niya, ikaw Reuben, mura kang tubig nga, every time you are spilled out, you go to the lowest level. Bantay ka ang tubig, buat tubig na siya sa silent level. Di biya pinakusaka beyond sa iyahang level. Oo na yung tubig. Ang tubig, imong ibuko, mukatag nila, di na mo tibuok. O bugnaw ang panahon, mag-freeze na. Ang tubig, kung init sad, mubuhay na dayon mo evaporate. So, di wa stability, di mo masaligan. Hignan niya, ikaw, Reuben, you are unstable as water, thou shall not excel. Listen to this one. Kasi kamong mga lalaki, kaminga mo. Usa sa gikinahanglan aron mo excel ka is strong disposition and strong conviction. Kinahanglan na kay likon nga conviction, na kay likon nga disposition. Kanang word disposition is decision making. Pagina mo mga lalaki, ayaw mo suon-suon sa kalibutan nga ang isikat mga bayot. Isikat si Vice Ganda. Si Vice Ganda na noon mo'y pagayuag tambang. Si Vice Ganda na noon ignon nga na ay kaalam. Hey! Dili mga bayot mo'y na ay kaalam sa kalibutan mga lalaki. God designed you to be leaders. Mga lalaki, di-design ka para mag-leader. Di ka di-design para KTI sa imong hawak. Wala sa Biblia gitawag ang bayot. So walay
Ayaw ko na nga mga bayon mo ay sikat. Dili. Men who have strong disposition and men with conviction mo na ipangita sa Diyos para i-bless. Patanawa, ingon si Jacob kang Ruben, ikaw unstable as water ka. If you come with itself. Usa sa nawalan o dignidad si Ruben tungod sa dihang namatay sa Rachel, kabantay mo. Diba? Tanaway. Huna-huna ni Ruben, iyahang gidulugan ang tawagan ni katong handmaid ni Rachel nga si Bilha, ito nito sa Selpa, si Bilha iyahang gidulugan. Galing ingon si Jacob, kabalo ko anak, naitabo na. Kabalo ko sa naitabo nga, you went. Diba? Isa kabalo ko, unsa ang mong gihimo nga moralidad. Pero the thing is, kanin, ang gihimo ni Ruben, bisag unsa pa iyang potensyal, pantay galit, ha? Unsa description galit niya primero? Siya, Ruben, you are my might, the beginning of my strength, sa verse 3, the excellency of dignity, the excellency of power. Pero isang unsa pang potensyal na mo, paminaw, pinti galit ka sa sala, mawala na. Nga ang pait pa yun kani, Ruben being as stable as water, he has never dealt with sin. Wala yun niya dauga ang sala nga ni gunit niya o galing ko yung tanaw. There was not a record sa Bible, tama na lang namatay si Jacob, nga Reuben went to his father and asked for forgiveness. Wala niya titil ang niyang sala. He was not honest with himself toward God and with his father. Ngawo eh. Amina. Usa sa muhimong alakot sa tao sa unahan. Morning si Ruben, ingon si Jacob, you will not accept. Si Ruben, nakilugan siya sa iyang birthright na adto kang Joseph. Si Ruben, wala yun siya record sa nasod sa Israel na naay gawas niya nga judge, nga leader. Wala kayo siya. Wala kayo siya kasunod sa promise na. If you could remember in Numbers chapter 32, dito na sila sa Pikas sa River Jordan. Dito na sila sa east side. Wala sila kasunod sa promise na yun. Nga naman. Kaya nga he has not learned to deal with sin. Wala siya nakakot o deal sa sala. Paminaw. Ang sala, maunay strength sa yawa sa tao. O maunay rason nga nung ingon sa Bible, si Jesus Christ niyan is kalibutan. Ingon si Jesus Christ, I come that they might have life and that they might have it more abundantly. Pero the thief cometh forth to steal, to kill, and to destroy. Ang yawa, ang iyang tuyo is to kill, to steal, and to destroy. O ang paagi ang mahimo na niya sa tao, iyahang control ang tao sa sala. O ang tao, di ka ba lumudil sa sala? The moment makasala ka, realidad man eh. Wala may itawag perfect na to. Wala may sinless na to. Realidad man eh. Kada masityak ng yuta, naman yung panahon nga di man yun nato nakalikayan. Pero ang importante, kabalutan mo dili sa atong sala. Ang ikinahanglan una-una, you should be honest with God. Be honest with God.
The moment makasala ka, na i-promise ang Diyos, yan siya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si Solomon sa iyang kaalam, nisulti siya, He that covereth sin shall not prosper. But whoso forsaketh and confesseth them shall have mercy. Mauni problema ni Ruben. Si Ruben, wala yun siya, niduol siyang papa. Kamatsunod na lang yung papa. Wala yun siya ningon pa. Pasaylo ako. Gidishonor ka ka. Pasaylo ako na. Pagihimong dili maayos mo ang kanungganan. Wala yun. Mauning, paminaw. Bisag unsa pa imong potensyal. Bisag unsa pa imong abilidad. Bisag kinsa asa pagkagagikan ng ginikanan, bisag unsa pa kamaayo ang imuhang family background. But sin will pull you down. Salak man mo birani mo pa mo. You must learn to deal with sin. Katunig na. Nakakayo tayo, ang another tulo sa iyang mga anak, si Simeon o si Levi. Kaya si Simeon o si Levi, mauni mga saputon o si kila kasuko. Mauni kada tinga pa, tama! Mauni sila pandukol. Kabalo ka nga nung kay description, ingon ka si Jacob, di kaya kasaganahan mo paduol, ani? Nga naman, kay mga muraling mga time bomb, walking time bomb na ang pagbinom po na kayo. Tanawa, ang description ha? Simeon in verse 5. Simeon and Levi are brethren. They are instruments of cruelty. Or instruments of cruelty are their habitation. Sa may soul come not down into their secret or to their assembly. Di ka isaganahan. Mukuyo. Kay kuyaw kayo ng ina, mubuto lang kalit. Kalit lang. Kasuko. Saputon. Sa be thou united, for in their anger they slew a man. Kaya nung dumukit siya ng slew. Sa dihang, si Dinah ilang itsuon, girate. Kanina sila way leader sa Biningon. O sige, pasayloon ka na mo, Shikim ang alat. Principe sa lugar na inganlan mo, Shikim. Kaya hindi ka na, pasayloon ka na mo pag-rape mo sa muang itsuon. Pero gusto ka ng asawa, musugot ni, pero di man ni musugot basta pangasawon ng among itsuon way tulit. Uncircumcised. Patuloy sa ka. O kamutanan, patuloy sa mo. Kaya kung di mo patuloy, di man pwede mag-intermarriage sa itong mga kaliwa. Pero ilad ko nila, ano? Kaya, pag ingon ni Shikim, o sige, musugot ni. Pag dili na ako, kami tanan, magpa-circumcise. O lagi, nagpa-circumcise, pagka 3 days, maumagunay, kada samad, maumagunay panahon nga tawag ganit, maghubag. Karon, sa after 3 days pa, nagbakak-bakak pa dito silang Shikim. Gisulong na nila. Gipamatay. Di ka buhay kasukol, anang tarunga. Nakuan paladaan, di na kukakalihok sa dagan dali, di kakadagan. Puro tanan. Kung kilang ka na, ingon ang Bible, ingon si Jacob, you made my name stink over the land. Gihimon yung baho ang akungalan sa kalimot. Kabalo ka, iignan na kaning mga tawana, mga instruments of cruelty and anger. In verse 7. The curse be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. Naminaw. Ingon man ang Bible nga pwede ka masuko. Pero di ka magpakasala. Be angry, but sin not. Kanang suko, natural na na-respond na po. Sa kabaluta nga di maayo ang mga ipanghimo. Pero dapat ang kasuko, it should not be, kaminaw, ang kasuko, dili diha sa tao, diha sa sayo kung hindi mo sa tao.
Kung masuko ka kung naghimo sa sayo. Dili tungod sa iyang pagkatao, kay saan kung masuko ka sa tao, sa kuha na sa himong sayo, tungod kay nasuko ka niya, mag-terminate ka kasuko. Diba? Kay tao man hindi kasukan. Pero nasuko ka sa sayop na himo, kung wala na yung himong sayop ng tawana, awa na kay problema. Pagano ba ka ang mga psychologist? Mas dako ang damage na mahitabo sa mga kanang gitawag tissue, heart tissue sa nasuko kaysa gikasukan. Mas emotionally mas damage ka kung ikaw may nasuko. Inuod niya. O ito lang kasagaran ang nasuko, kasagaran ang nasuko may high blood, ang gikasukan by high blood. Okay. Ang gikasukan, ang naon, wala yun, wag na usap, pero ikaw niya, namula na saka na, nitindog na yung buhok. Nakahuman di ka po, di ka kahuman sa mong kasuko. Pero matoy mong ikasukan, gisi-gisi lang. Ikaw na yung kansi. Pasakto nang masuko ka, pero ayaw sa tao. Kasuko sa sayok na ihimo, si Jesus Christ na suko niya. At kung siya sa temple, pagkadto niya dito, instead na makakita siya sa temple, mga duganan ng mga tao, ang ihimo dito na maligyan dito sa temple, o kanang mga i-offering ng mga hayop niya ang mga ipangbaligyan ng mga hayop, dili na ba katong hayop na sumala sa diyon sa balaod. Basta naalay hayop mabaligyan, so dili nga niya. Dapat nununta ang balay sa Diyos is a house of prayer. You are making it a house of things. Gihimo ninyong gain of things, kaya ipagsikat-sikaran ang mga lamisa, ipagbungkag niya. Suko si Jesus Christ. Pero, kabalo ba, usa atong mga naminaw niya, mao to yung giignan ni what hanging in the cross, mao to yung giignan, forgive them. For they do not know what they do. Maunang kani si Simeon o si Levi, pagka sapot, gabi ka sapot, sige pangasabak, sige kasuko. Maunang bisan, even si Jacob, diba? I will not go into the assembly. Iyon si Jacob, sudah ko yung huli mga tawalo eh. Mukalit na niya ni kasuko, sige na ni kaputo, na! Abalo ka, anger is not about the feelings of others. It's all about their being selfish. Kailangan mag-anad tayo. If we are to get angry with whatever sayok manggalit na nahimo, nasuko ta tungod sa sayok. Dili tungod kay gusto ng tang masuko. Ikadua, di ta masuko para mutuo sila nato. Masuko ta para makasabot sila, na matabangan sila, nga sayok sila. Dili man na, ang pagkasuko, dili man na nagpasabot nga ikaw haw, kay nasuko ka. Ang pagkasuko, wala na nagpasabot nga kung ikaw ang pinakalatong tingog, ikaw na mo yaw. Hindi. Usahay, masuko ka, manong dapuon lang yun mo yung tingog, kay para iyahang masabtan ang imong punto. Pero it's not about you na gusto mo prevail. That is your weakness kung masuko ka. Masuko magalit because you wanted to help ang tao may hindi kasukan na sayo siya. Muna'y usas akong magipalikamutan maanad ko anak na masuko ko tungod kay kung sa akong ng taong pagtabang kung hindi ka mo katuo. Hindi lang kay suko lang. Yung tao, pagka mamita kang badungon na tao, kanang mga tao nga sige mo makitaan na badungon yun, orbida. Murag tugkan o sungay o ikot o muhang lawas. Lagot ka makakita. Na ikabot mo, maalkansi ka, kaya ikaw may maglagot. Tinuod na. Nang may tabo,
Hindi mo kagkasuko para lang pag-satisfy sa imuhang ingnon ka nga ikaw dapat mo'y hawak, ikaw dapat paminawon. Hindi yun. Ang nindot na matang sa kasuko ka nang masuko ka nga klaro na bibitaw tayo. Yeah, when you burst out in anger, not because kay gusto lang ka satisfy sa imong personal na pagbati para mag-calm down ka, kundi gusto nimong ipakita na naidilit pagkamatarong nga nahitabo aron mag-araw. Ano anger? Magtiayon paminaw. Dili mo mag-away para i-ignore kitay how. Dili pa na kanay tingog to prove your point. Do not raise the quality of your voice. Raise the quality of your reason. Nganong nasukok ka. Ang kalidad sa imong rason nganong nasukok ka, dili ang kalidad sa imong tingog. Muna, most anger stems from selfishness. Always remember that. Most anger stems from selfishness. Diha na nagagikan sa imong pag-satisfy sa imong kagalingon na. Now, always remember this. Great gifts are what? Great gifts are worthless without godly character. Ruben, grabe ang description sa iyang papa niya. Si Simeon o si Levi, second and third sa posisyon sa pagkamagwangan. Pero they were not enjoying the blessings that they ought to be enjoying. Nga naman. Because they are controlled by their sins. Sa unsa pa'y abilidad nimo, sa unsa pagkakabright, pero di galit Diyos nun nung kinaiya, that is worthless. Wa'y pili na. Wak good na wak kay finansya na. Karon, sunod. Ato makit-an, iyan ay i-describe, sunod na mga anak, pito ka mga anak, i-describe na, pito no, yang di-distinguish na yung mga lain-laing nga blessing, yang di-sulti sa iyahang mga anak. Sige. So, tanawa, kahuman nilang ni Ruben, Simeon o ni Levi, karon supposedly, iulahin na to ni si Judah o si Joseph kay lahit ni ang naitapuan. So, ang una sa verse 13, tanawa. Yang i-declare na i-distinguishing blessing aning mga tawanan. In the future, kaning mga tawanan, si Sibulon, mahimong maritime trader, walay mag-control o kanang mga barko ba. Sila ni mo oy mag-settle diha puol sa muna nang mabasahan kita wakay mauro katong panahon ng tagsa-tagsaon. Si Issachar, siya mo-excel sa agriculture. Si Dan, tanawa na yung gawag na would judge Israel. Si Dan, gikan niya si Samson. Si Samson, usa sa mga greatest nga judge sa Israel. Pero si Dan, sa niingon niya is a serpent. Description niya, yung makita niya sa serpent. Kaya si Dan, sa nagagikan ang grabing idol worship sa Israel. Kung muna gitawag serpent siya. Dahil, sunod si God. God na D-A-D, dili God. Dili God. Si God, mahimong kanang gitawag maayo nga fighter. Mauni kasagaran sa mga soldier ni David. Kaliwatan ni God. Direct mo makita kaliwatan ni God na mga putol ang kamot sa tuo. Putol ang kamot sa tuo. Nasa Bible. Karon, ang naitabo, pero mga maayong mga soldiers ni David
left-handed soldiers ni David, may kay mo pukol o kanang sa to'y gigamit ni Rador ni David, tatlo. Makaiko sila bisan usa ka dahon nga gusto nila ig-on magkitay sa kahoy. Mapinpoint nila. Kani si Asher, may mo iyahan yung trabaho, mag-enjoy sa promised land. Kani si Asher, wa yun ni, mo ni pinakahilong o pinakawa yung ngalan na pwede ni mo may lumduman as the history of Israel goes. Mo ni sila pinaka-unknown na known sa tribe. Pero they are enjoying the blessing. Kani usahay, kani mga ilumon, observe lang ba? Kada mga ilumon, observe lang. O ni usahay, daghang makuha. Usahay mo ni daghang kana panalangin kaysa mga sabaan. Ni usahay, kani mga sabaan, kani maguna-una. May nag-istorya, pagkahuman, waki ay. May mga ilumon, may ilum lang, pero inalay ka mga. O ni si Asher, tanawa na nag-enjoy siya royal dainties, di ba? Na-term niya royal dainties. Siya maoy, sa iyahang yuta, sa iyahang claim, sa ilang bahin, iyahang mumakitaan ang production sa mga nindot kayong vineyards. Asher. Dahil si Naphtali, dihat niya gikan, o kay nungdo mo atong si Deborah. Si Deborah, practice ni siya sa panahon sa mga judges, wa may usukol. Mo ni gawas sa panahon, ang nigawas si Barak, ay kini siya mo istorya. Ilukwet ng mga speaker, maayo kani siya mo hatag o kanang motivation. Dahil tribe of Naphtali na siya. Si Benjamin, diri nagagikan kasagaran sa mga great warriors sa Israel. Si Ehud, maubya ni nagpatay sa mga hari nga mga Palestinian nga iyahang gitusok ang tiyan, kinakukit tiyan. Gitusok niyang tiyan, ang iyang kutsilyo nabilin sa tiyan. Wa na niya kuhaa, idagan na siya, patay na. Diri sa gikan si Saul, diri sa gikan si Jonathan. Diri gikan ang first, mo ni kaliwatan, mo ni first nga king sa Israel. Si Saul. Si Jonathan, kung makita ang naitabuan na niya, gilig na siya na warrior nga, musulong na siya, bisag siya o kanyahang armor-bearer. Kung makita na history na nahitabo sa nasod sa Israel. So, mauni ang distinguishing nga mga kahintang ani nga mga anak ni Jacob. Tungod sa ilahang kinaiyak, tungod sa ilang pagkastat, pero gusto ni Jacob may nungduman nila. Mauni kinahanglan may nungduman na ito. Listen to this one. Prosperity, blessing, iplastar niya kasi Ginoo, that is responsibility. You are blessed not because gusto sa Diyos nga mahimo kang ako. I-bless ka, dili gusto sa Diyos para manghambog ka. I-plastar ka para mahimo kang responsable na tao. Prosperity is responsibility. Always remember. Kung naanagay prosperidad, ihaka sa Diyos nimo, kinahanglan mas musamot kang ka-responsable diha sa Diyos kung diha sa imo mga mahal sa kinabuhi. The more God is blessing you, the more you should be responsible para sa iyong pamilya, the more you should be responsible para sa Diyos. Mauni tuyo. Mauni. Kaning mga tawhanan, they are established in ani ang distinguishing mga description na gisulti ni Jacob para nila. Now, pulo naman ni sila itong naisgutan. 12 naman yung kabok, itong isgutan ng duha. Ang duha na greater responsibility. Ang sunod na gisgutan after Simeon is Judah. Dapat lahi ang blessing ni Judah. Palinaw, lahi ang blessing ni Judah. Tarawa in verse 9. Judah is a lion's whelp from the prey, my son.
Thou art gone up, he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion, who shall rouse him up? The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come, and unto him shall be the gathering of people be. Binding his fall unto the vine, and his asphalt unto the choice vine. He washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes. Okay. Kanina, nganong lahit manig blessing ni Judah? Na si Judah, kalimutan mo, yan yung pinakamilad o pinakadaghang sa lahat ng mga anak ni Jacob. Mauni siya unang lingon, patyo na lang nato si Joseph. Mauni siya, unang lingon, patyo na lang nato si Joseph. Karon, lingon na naman dili lang, lingon naman dili lang. Sa ato na lang yung baligya. Mauni si Judah. Mauni si Judah, kanay anak, doon ka mo, na mga milad kayo, di pamatay sa Diyos. Si Earl of Sion. Mauni siya na kadihang namatay ang iyang asawa, nangita din siyang hamlot. O ang hamlot nga iyahang gipangita, ang iyang napasangitlan, iyahang daughter-in-law. Kay patay naman po si Tamar, kay nung damo. Niya, mauni siya nalingon na pagkabalo niyan si Tamar, o sa kabalo si Tamar to, pag primero pagkabalo niya niyang daughter-in-law, naburos, iyon siya, ay, ipabato na! Ipabato na kay imuran. Pero pag ingon, imuhanin siya, ayaw lang di ay. Mauni siya, mauni unang nag-ilad sa ilang kapagabitpit ato sa nina ni Joseph na naidugo o niingon, pa si Joseph patay na. Gikaon o mga hayop. Pero ano inaano man yung lasing? Kung imong may duman in Genesis chapter 44, si Judah among all the brethren, may unang niluhod o nangayong pasaylo siyang papa o niingon na kasalat siya. Siya'y unang nipaubos o niingon na, Father, pasaylo kami. Ako may responsable ang tanan. Sa panahon na si Benjamin, nabilin dito sa Egypt, hinang kinahanglan mo kuyog yung kapakay, kung di ka kuyog pa, ang atong iksoon dito, patyod mo, kung di ka kuyog. He became a responsible leader. Mo ang nahitabo sa dihang ni confess siya, o sa dihang ni humble down siya. Ingon ang Bible, gihatag sa iya ang leadership sa Israel. The scepter shall not depart out of Judah. Mo bitaw si Jesus Christ is called the Lion from the tribe of Judah. Nahatag sa iyang leadership instead kang Ruben. Instead kang Ruben sa iyaha na padulog. Imagine nun mo, on-side diferensya, ang grasya ka Diyos paminaw. Sumala sa programa sa Ginoo. Bisag kung saon mo, basta di galing ka anas mo paubos sa tubangan sa Diyos, mag-reason to bless ang Ginoo mo. But the moment kabalok ka na kay mga kalapasan, di mo yung ka-perfecto. We all fail, amen? And we fail regularly. Di biya yun, panalagsar ka masipyan, kanunay biya. Pero there is that grace of God ready para natin. If you are just honest and willing to humble ourselves. Wingon na ka, muangkol ka sa tubangan sa Diyos o sa tubangan sa mga tao, kabalo kang masayot ka. Mauni siya itihimo ni Judah. And he was blessed because of that. We all come short of the glory of God. There is none righteous. That is the reality. Amen? Huwag yan bitaron na to. Pero nga naman, ang Diyos mo bless mo na to. Dili tungod sa atong pagka mga maayong tao, kung dili tungod sa atong pagtuo na ang Diyos di ay mupanalangin sa mupaubos. We believe that grace abounded to those who are humble. Mauni si Judah. Mauna, lahi ang iyang blessing.
ang leadership gihatag sa iya. Karon, ang birthright asa gihatag. Wala sa iya daw siya mo mahimong leader sa whole nasod sa Israel sa iya na puli. Pero dito ang double portion gihatag kay Joseph. Nganong kay Joseph man, karita, but before everything else, always remember this. What we bring out of the mercy seat will never be brought up at the judgment seat of Christ. Kana itong gihatag na nato na salakya sa trono sa Dios, gipasaylo sa Dios. Dili na niya balikon paninlod pa. Inig atubang ni niya. Ang paninlod sa Ginoo katong wala nimo gi-confess o gi-forsake. Muna'y paninlod. Pero nangayo na kang pasaylo, ni paubos na ka. Clean slate na. Kabantay mo anang, sa dulaan dito sa bata, sulat ka na. Nagkan kayo wiris-wiris. Pagkahuman, imoday ka na ano. Pag-anak, pagbalik, limpyo na po. Ngayon anak, ang mercy seat. The mercy seat of God, dito tanan nga pagpasaylo, imuhang katawatan. So every time you ask for forgiveness, ang Diyos dili siya kapuyat, hindi siya magduwa-duwang kung pasaylo rin mo. He will always have grace and mercy sufficient enough for you. Sufficiente ang compassion sa Ginoo para ninyo. Munang wa na kay kabukan when you face the judgment seat. Munang lahi ang nahitabo ni Judah, ang iyang future na blastar because of that decision to humble down. Karon, dalita kang Joseph. Si Joseph, special ang iyang blessing. Grabe ang blessing ni Joseph. Atong basahon. Tanawa. He received double portion tungod kay ang iyang duha ka anak na himong part sa 12 tribe, di ba? Si Ephraim o si Manasseh. Kaning nga blessing in verse tanawa, in verse 22, Joseph is a fruitful bow, even a fruitful bow by a well, whose branches run over the wall. The archers have sorely grieved and shot at him and hated him, but his bow abode in strength. The arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd, the stone of Israel. Even by the God of thy father who shall help thee, and by the Almighty who shall bless thee. With blessings of heaven above, tanawa blessing. Blessing of the dead that lieth under. The blessing of the breast and of the womb. The blessing of thy father have prevailed above the blessing of my progenitors unto the outmost bound of the everlasting hills. They shall be on the head of Joseph, and on the crown of the head of him that was separate from his brethren. Giplano ini. Si Joseph, he was separated sa iyang mga brethren. Si Joseph, wala siya nasupok sa iyong nagsuon. He did not hate them. Instead, tingnan ang Bible, the Lord was with Joseph. God was with Joseph. Gidapat tanan ni Joseph na ang katong nahitabo niya, it's because na ay plano ang Diyos para niya. Wala siya nahimong bitter sa iyang sitwasyon. Wala siya nahimong bitter sa iyang circumstansya. Sa kung sa iyang kalisod, bisa kung sa kapait, bisa gion siya sa siyang maigsuon, mo bitaw na, ang iyaha daw unong bow, mo pabilid sa strength, bisa ang iyahang vine, ginatirador na, gina-arch na, wag yun na hurot, wag yun ibaw daw. Na naman, he believed na naay Diyos na in control o nakakita siya kinabuhi. Mo bitaw ni, he obtained the double portion of the birthright. How was Joseph able to persevere through the challenges of life? Giyon siya sa Joseph persevere. Nga naman nga bisag siya, nasiparate siya maigsuon. Nahimong napasanginlan ng rape, na priso, na kalintag, tanan nga kapalit nga pili mong kaagian, ibaligya,
nahitabo niya. Pero, he remained holding on by faith na na Diyos na nakakita niya. Tanawa siya description, imong mabasahan balik, unsay description sa Diyos nga maoy rason nga nung he persevered through all those challenges. Na ay 5 ka-description ani. Always remember, faithfulness honors God. Inumdumi na, ang imong pagkakatinud-anon diha sa Diyos, nakapasidumog na sa Diyos. Malipay ang Diyos. Kanina na description, imo rin mabasahan, di ba? Kanawa, balik na to. In verse 24. Hello. Verse 24. His brow abode in strength, and the arms of his hand were made strong by the hands of the mighty God. From thence is the shepherd, the stone of Israel. Tulo ka description sa Diyos nga naghatag og strength niya. Napayot in verse 25. Even by the God of thy father, nga mao'y nagtabang niya, and by the Almighty. Lima ka description sa Diyos. Ano? Ingon-anig ang nahitabo sa life ni Joseph. He believed on the mighty one of Jacob. He believed there is that shepherd for Israel. He believed in the stone of Israel. Unsa man yung pasabot ani? By believing to the mighty one of Jacob, he has a banner. Na ay tiglaban para niya. Na siya'y manlalaban. The mighty one of Jacob. Na ay muawal para niya. When he believed in the God being his shepherd, na siya'y bearer. Na ay nag-aswat niya. Na siya'y comforter. Na ay mupasabot niya sa iyang kahinta. When he believed on the stone of Israel, he has a builder. The stone of Israel is the foundation, the cornerstone. Na ay nagpalig ko niya. Then when he believed in the God of his father, he has a blesser. The God of his father, maunay bless niya. But when he believed on the Almighty, he has his benefactor. Na atong source niya. The Almighty, maoy iyahang source sa tanan. Mauni na itabo ni Joseph. Listen to this one. Dear people, si Joseph, nasipalit siya sa iyang naigsoon, he was 16, 17 years old. Tanan nga kapait sa kinabuhi, iyang nasugatan. Tanan nga kasakitan, tanan nga ilat, na pwede niyang masugatan, iyang nasugatan. Pero always remember this. Usa sa description nga nganong Joseph received the double portion of blessing. It's because, ingon ang Bible, the Lord was with Joseph. He was faithful to his God. Yung people, bisag asa ka, paminaw mo, bisag asa ka maabot pag faithful sa Ginoo. Sa kung sa'yo nahitabo sa inyong kinabuhi pag faithful sa Ginoo. Bisag kung sa pa nga kasakit imong masugatan, kawalan on, bisag kung sa pa nga pag-ilat, sakit sa relasyon, betrayal imong masugatan, pag faithful sa Diyos. Not because nagsulti ko, ilit ako ng story. That is a principle and an experience of life ng Joseph. Nag-faithful siya sa Diyos. Bisag unsa pa kapandol ang nahitabok nimo, napandol ka sa sentin sa katao. Pero ayaw palayo sa Diyos. Pag-faithful gahapon sa Ginoo. Pagkita ka na yung mga tao, taas ka Kristo, pero gibitray ka. Pag-faithful sa Diyos. Mga tao doon sa iyong kasintasin, thinking, suportahan ka, kabangan ka nila, pero sila pa dahil mo nibalik yan mo. Pag-faithful gahapon sa Diyos. Mauni na nawatan ni Joseph. A double portion
the birthright was given to him. Though leadership kay Judah, pero the birthright was given to Joseph. Tungod, he believed on this God. His banner, his builder, his bearer, his blesser, and his benefactor. When we ask, unsa may atong ugma? Si Jacob, mo ni gingon niya sa iyang mga anak, mo ni inyong mga ugma. Mo na ko yung tanawon, maugid din yung tabo nila. Tungod aning mga desisyon na samtang naa pa sila sa kainta nga pwede nilang isang-isang ang ilang kinabuhi, they made the right decisions and choices. So, hindi siya. Sa Bible, ang blessing, usa ni siya sa mga keyword sa Book of Genesis. Sa dirilang daan, makita na to in chapter 49, 6 times ang blessing isgutan. 6 times na ay blessing nga isgutan sa chapter 49. Pero whole Book of Genesis, makakita ka diyan 88 times isulti blessed. Kung sa'yo kasabutan na, the God of Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph is the God who blesses. Which dili din alaot na pagtuo na nato. Kanina yung pagtuuhan nato, pagtuo sa Diyos nato nasabtan sa Biblia. Kanina yung Ginoo nga naa sa Biblia na atong gisunod ang iyang kabubuton mo, din Ginoo nga mo panalangin. Pagsupag ng daan sa Biblia, ang keyword na daan is blessing. Maubitaw ng imong matanghon. Always remember this. Kung bless ka sa Ginoo karon, your future is more than what God is blessed. Pag tinanong ka sa Ginoo lang, paminaw, pag faithful lang sa Ginoo, ang imong ugma, doble ang panalangin na imong magkunan karon. If you are experiencing God's goodness karon, then doble pa anak ang imong madawakan. Maunay mahimo sa Diyos na atong ituhuan sa Biblia. Just be reminded, ang imong action karon is the determinant of your future blessing in God's program. So make the right choices today. Your choices karon will affect the descendants of the generation to come. Gusto ka, may mong blessing sa nagsunod nimo. Himo o sakto mag-desisyon ka rin. Huwag ka magapot, ha? Among kayo nun, ang mahal, salamat kayo sa imong gihatag na mo ron nga gayon, magkasupa. Salamat sa imong ulong. Salamat sa mga kinabuhi na mahimo na mong panaginan. Example na magamit na mo sa mo ang tinguha nga makaila pa nimo Ginoo o tinguha nga mag-faithful niya nimo. Lord God, unsa may katuyuan sa imong pulo nga nagtanong sa mata kasing-kasing, panalangini ang seed nga na pugas